Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Pagtutok sa pagpapalakas ng pisikal na potensyal ng katawan. At sa kanyang gulat, ang pangunahing estruktura ng parehong pamamaraan ay nakakagulat na magkamukha. Nararamdaman niya ang daloy ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Ang pangunahing pagkakaiba marahil ay ang mga pundasyong teknik natin ay nakatuon sa katawan mismo, samantalang ang Infinity ay nakasentro sa armas. Pinag-ukulan ng ating bida ng pansin ang kanyang mga kilay at nag-isip, siguro nga kaya naging mas madali ang pag-unawa sa mga basics kaysa sa inaasahan. Siguro parehong nagmula sa isang pinagmulan. Inilipat niya ang tingin sa gilid habang naaalala ang isang pamilyar na imahe na minsan ay lumitaw sa kanyang isipan. Noong mga panahong iyon, sa loob ng mga alaala ng Infinity, nakita ko ang isang tao na malinaw na may mga katangian ng Sunmo bloodline. Isang spark ng pagka-realize ang kumislap sa kanyang mga mata. Kaya pala, malalim ang koneksyon ng Infinity sa ating angkan. Hinigpitan niyang muli ang kamao at nag-isip, parang natuklasan ko ang isang lihim na walang sinuman ang nakapag-imagine. Isang bahagyang ngiti ang sumungaw sa gilid ng kanyang labi habang bumulong, mukhang mabilis na lilipas ang panahon mula rito. Hindi nagtagal, nagtipon na ang lahat sa mahabang mesa sa loob ng Council Hall ng Sunmo Clan's Elder Council. Bumukas ang pinto at isang matandang figure ang pumasok sa silid, dahan-dahang naglalakad gamit ang tungkod, ang ating bida Jung iyon. Nagbigay siya ng banayad ng ngiti at nagsalita ng may kabaitan, patawad po sa huling pagdating. Tumigil ang mga mata niya kay Ji Hong, na kalmado na nakaupo at nakapagtawid ng mga braso. Isang steward na labis ang mga responsibilidad. Ano ang dahilan ng inyong pagpunta ngayon ng ganitong kaseryosohan? Sumagot si Ji Hong ng malamig. Dahil kadalasan, ginagamit ko ang trabaho bilang dahilan para iwasan ang mga ganitong pagpupulong, inisip ko na siguro panahon na upang magpakita. Itinaas ng ating bida Jung ang kilay at kinuha ang tasa ng tsaa sa harap niya. Ganun ba? Sabi niya habang dahan-dahang isinipsap ang tsaa. Kung ganun, sigurado ko narinig mo na ang usapin tungkol sa bunso ng Branch family at ang kanyang kahilingan para sa martial deployment. Bigla, sumabog ang mga tinig ng protesta sa loob ng silid. Isang elder ang nagtangkang magpatawa ng may pagkabigo. Siyempre, narinig namin, Elder Chol Jung. Isang batang halos hindi pa dumaan sa puberty na itinuturing para sa martial deployment. Nakakabaliw ito. At mas lalala pa, isa lang siyang maruming anak ng Branch. Habang ang iba ay patuloy sa kanilang rantang, ang lalaking nakaupo sa tabi ni Ji Hong ay sumali sa debate, ngunit si Ji Hong mismo ay nanatiling tahimik at kalmado. Isang elder ang muling nagsalita, ang boses ay puno ng pagkamuhi. Narinig ko na ang mayabang na batang iyon ay personal na humiling sa clan head, na sinasabi na ang kanyang pagbabalik mula sa Demon Ghost Mountain ay patunay na siya ay handa na. Tumingin ang ating bida Jung sa gilid at dahan-dahang inilapag ang kanyang tasa. Mukhang nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa inyong lahat, sabi niya ng mahinahon. Hindi pa ibinibigay ng clan head ang pinal na desisyon. Sa katunayan, iniwan niya ang usaping ito sa atin, sa mismong council na ito, upang pag-usapan at magdesisyon. Nag-atubili ang isang elder, pagkatapos ay nagtanong, so, ang pinal na desisyon ay nasa atin. Isang-isa pang elder ang malakas na pumalo sa mesa, halatang galit na galit. Kung ganun, dapat natin itong tanggihan ng buo. Wakas ng usapan. Nagbigay ang ating bida Jung ng kakaibang ngiti habang hinihimas ang kanyang balbas. Kung sana ganoon kadali. Ang isip ng ating bida ay muling naglakbay sa alaala ng laban ng ating bida na puno ng hilaw na puot.
Sinabi ng clan head na ang batang iyon ay may lakas na kasing lakas ng isang 5th rank na mandirigma. Nalampasan pa niya ang Bloodless Dream. Walang makatarungang dahilan para tanggihan ang kanyang kahilingan. Ang tono ng ating bida ay biglang naging madilim, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas malalim, na parang nagkakalakal ng susunod na hakbang. Gayunpaman, ang presensya ng isang anak ng branch na nakakagambala sa ating tradisyonal na hierarchy ay hindi dapat balewalain. Kailangan nating magbigay ng tamang designation sa kanyang mga aksyon, isang bagay na magpapanatili ng kaayusan. Mayroon bang nakaisip ng makatarungang countermeasure? Sa sandaling iyon, isang kamay ang umangat sa hangin. Si Ji-hong iyon. Ang boses niya ay steady at puno ng kumpiyansa. Pahintulutan niyo akong magbigay ng ilang salita. Sa loob ng chamber ng meeting, ang mga elder ay nagsimulang mag-whisper at mag-murmur. Ngunit nanatiling kalmado si Ji-hong, tahimik na nakikinig. Si Lee Tai-hong ay hindi kailanman kinuha ang panig sa mga political affairs. Laging nakatayo mag-isa ang tito, hindi kumakampi sa anumang faction. Kaya naman tinitingnan siya ng mga elder sa isang partikular na liwanag, ang tinatawag na neutral man na kumilos na parang gusto niyang manatiling malinis, habang iniiwasan ang anumang tunay na pangako. Si Ji-hong ay nakaupo na may arms crossed, hindi tinatablan ng tumataas na tensyon. Kaya, nang makita nilang dumalo si Lee Tai-hong sa meeting na ito, lahat ng elder ay may parehong naisip. Dapat ay pumapanig siya sa batang iyon. Sa wakas, ang dalawang ito ay mula sa parehong masamang pinagmulang lahi. Hanggang ngayon, hindi nagpakita ng anumang reaksyon ang tito. Tahimik lang itong nakaupo, pinagmamasdan ng mainit na diskusyon. Ngunit sa sandaling iyon, dahan-dahang binuksan ni Ji-hong ang kanyang mga mata, ang tingin ay matalim at seryoso. Sa natural na paraan, naintindihan ni Lee Tai-hong kung ano ang ibig sabihin nun. Tumingin siya sa mga elder at tahimik na nag-isip, ang mga matandang ahas na ito, malinaw na ang kanilang mga intensyon. Lahat ng pinag-uusapan nila ay umiikot sa susunod na malaking pagsubok, isa sa 3 karapatan na kailangang pagdaanan ng sinumang direktang inapo ng Sumo Clan. Ang pagpili, ang karapatan sa pangalan ng tadhana, at ang paglalakbay ng mandirigma. Ang mga nakapasa sa lahat ng 3 ito ay opisyal na tinanggap bilang mataas na ranggo na miyembro ng clan. Ang mga piraso ng papel ay dumapo sa sahig na parang ulan mula sa itaas. Sa mga pagsubok na ito, magkakaroon ng malalaking karapatan at pag-aproba, kabilang ang awtoridad na makilahok at magbigay ng opinyon sa mga High Council meetings. Sa totoo lang, halos kapantay ito ng pagtrato nila sa mga dating elder. Tahimik na inilagay ni Ji-hong ang kanyang kamay sa kabilang manggas ng kanyang robe. Walang paraan na tatanggapin ng mga mababaw na elder na sobra ang pagmumuni sa purong bloodline ito. Biglang napansin ni Lee Tai-hong ang isang bagay. Sandali lang. Hindi ba't ang batang ito ay nagdala ng divine elixir para lang maaprubahan ang kahilingang ito? Naglabas ng malalim na buntong hininga si Ji-hong, halatang nag-aalala, "Chol, hindi ko talaga alam kung tama ba ang ginagawa ko." Itinaas ang kanyang kamay ng magalang, nagsabi ang tito, "Pwede ba akong magsalita?" Ang hindi inaasahang hakbang na iyon ay nakakuha ng pansin ng ating bida Jung. Nais magsalita ng Chief Steward, tanong niya, na may sly ng ngiti sa mga labi. Narinig ko na malapit ka sa batang iyon. Talagang ang may lason, naiisip ni Ji-hong, ngunit sinabi niya na lang ng may kalmadong tindig, sa paraan ng kanyang pagsusumikap, paano ko naman siya kayang kamuhin. Si Kyo-jung ay tumagilid, iniiwang nakatukod ang siko sa mesa, at isinandal ang kanyang baba sa kamay, sinisiyasat ng mabuti ang tito. Pero, hindi mo. Basta tingin ay lumalabis na ang isyong ito. Tanong niya, akala mo ba't lumalabis? Sagot ni Ji-hong nang hindi nawawala ang kanyang composure. Oo, maaaring nagpakita ang bata ng ebidensya ng kanyang lakas, ngunit hindi natin maaaring baliwalain ang ating mga tradisyon at formalidad, sagot ni Ji-hong.
Ang bunso ay dapat maunawaan na may mga bagay na hindi basta-basta pwedeng gawin ayon sa sariling kagustuhan. Tumawa si Kaijung ng mayabang, halatang nakatutuwa sa kanya ang sitwasyon. Hindi niya napansin ang bahagyang ngiti na nabuo sa sulok ng bibig ni Ji-hong. "Oh, akala ko hindi masyadong pinahahalagahan ng chief steward ang mga customs at protocols." Hindi na tumitigil ang matandang ito, naiisip ni Ji-hong ng iritado, ngunit pinanatili niya ang dignidad at magalang na hitsura. "Hindi naman sa hindi ko nauunawaan ang kahalagahan ng mga iyon," sabi ni Ji-hong. "Mas gusto ko lang na iwasan ang mga iyon kapag maaari." Bilang isang tao na naniniwala sa progreso, ang mahigpit na paghawak ng lahat ng bagay gaya nito ay maaaring magdulot ng hindi kailangang komplikasyon. Tumango ng bahagya si Kyojung bilang pagpapakita ng pag-unawa. "Naiintindihan ko. Kaya ano naman ang suhestyon mo, Chief Steward?" Tumahimik si Gian at nagsalita ng mahinahon sa loob ng chamber. "Kung ang council ay walang wastong dahilan para tanggihan ang kahilingan, kailangan lang nating gumawa ng dahilan." Sa totoo lang, hindi kasing komplikado nang iniisip ang isyong ito. Inilagay niya ang mga kamay ng maayos sa mesa at nagsalita ng may kumpiyansa. Sa huli, ang tunay na problema ay hindi pa naipapakita ng bunso ang kanyang kakayahan ng maayos. Tumingin si Kyojung kay Ji-hong sa gilid, halatang interesado. Hindi ba't kinilala na ng clan leader na may lakas siya ng isang rank 5 warrior? Ngunit hindi natitinag si Ji-hong. Agad siyang tumalima. "Oo, pero kaya ba ng clan leader na ipahayag ito ng publiko?" Pinagtipa ang kanyang mga mata, puno ng pagsasaalang-alang at plano. Pagkalkula, nakaluhod si Ji-hong, ang mga kamay ay mahigpit na nakatukod sa mesa, at nagsalita muli. Ang boses ay matatag. "Kung ganon, gawin natin ito." Nagngalit ang mga ngipin ng tito, tahimik na nag-iisip, "Gawin mo na kung anong gusto mo, walang awa mong bata." Pagkatapos, ituwid ang likod, tumingin si Ji-hong sa buong silid at idineklara ng malinaw, "Naniniwala akong kailangan lang natin bigyan ang batang ito ng pagkakataon na patunayan ang sarili niya." Nabigla si Kaesh sa suhestyon at mabilis na nagtanong, "Ibig mong sabihin, bibigyan mo siya ng pagkakataon? Hindi ba't hindi mo tinutukoy ang isang tunay na laban?" Tumango ang tito ng may kumpiyansa, walang alinlangan sa ideya. Agad na nagsimulang magbulungan at mag-whisper ang iba pang mga clan heads. "Tama, batay sa lahat ng nagawa ng bunso, wala tayong dahilan para tanggihan ito." Itinaas ni Kyojung ang kilay, ang tingin ay puno ng interes habang tumingin siya sa harap at mabagal na nagtanong, "So, sino ang dapat niyang kalabanan?" Sumagot si Jong ng may kumpiyansa, "Hindi ba't ang pinakabago na nakapagtapos ng warrior's journey ang pinakaangkop? Pero ang ikapitong young master, si Jae-hak, hindi niya papayagan ang ganitong bagay. Hindi niya estilo yan." Pinag-ukulan ni Kyojung ang kanyang balbas ng pag-iisip, naalala ang malupit na imahe ni Sil, hawak ang espada ng may malasakit na galit. "Kung ganun, paano ang ika-6 na young master?" Tumango ang tito ng bahagya at sumagot, "Oo. Mukhang angkop si Sid. Kung masyado ng mabigat, pwede naman nating lagyan ng restrictions." Nakaramdam ng kasiyahan si Kay. Jung, iniisip, hindi masamang ideya. Naiisip na niya ang venomous expression ni Sid sa sandaling makita niyang muli ang batang iyon. At tulad ng sinabi ni Lady Bake, ang ika-6 na young master ay may matinding galit laban sa kanya. May bahagyang ngiti, tumaas ang boses ng ating bida Jung. "Mukhang makatwirang hakbang ito. Ano ang opinyon ng iba?" Wala namang tumutol ang iba pang mga elder. "Sa tingin ko, solid na plano ito, tinatanggap ko. Kung pumayag ang chief elder, wala akong dahilan para tumutol. Ito, walang iba kundi iyon." Wala nang dagdag o kulang, sumagot si Ji-hong ng kalmado. Tumango si Kyojung bilang tanda ng pag-unawa at tinapik ang kanyang tungkod ng mahinahon. "Mas malinaw ko nang nakita ang iyong loyalty sa clan ngayon." Pagkatapos, biglang bumagsak ang tunog ng tungkod niya sa kahoy na sahig,
at ang mga mata niya ay nagbago, ang boses ay may kasamang babala. Pero pakinggan mo ito ng mabuti, Chief Steward. Sa anumang performance, ang pinakamaliit na detalye ang may pinakamahalagang halaga. Si Ji-hong ay humalaklak ng malakas at kinusat ang likod ng kanyang ulo. Performance. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin. Ang bawat salitang sinabi ng ating bida Jung ay nagdulot ng pagkaurong kay Ji-hong sa isang saglit. Ang bigat ng kanyang boses. Ang paraan ng pagbibigay diin sa bawat pantig na kanyang binigkas ay nag-iwan ng bakas. Dumaan si Kil Jung sa tabi ni Jong, ngunit hindi bago mag-iwan ng isang huling paalala. Malambot ngunit matalim. Ikaw, Chief Steward, tinatawag mo siyang bunso, samantalang ang iba ay tinutukoy siya bilang bastardo. Ang mukha ni Ji-hong, na dati relaxed at magalang, ay naging matigas. Wala na ang init ng kanyang mukha. Samantala, ang imahe ng ating bida Jung ay dahan-dawang nawala sa madilim na pasilyo. Mula sa mga anino, ang kanyang mababang boses ay bahagyang umabot sa mga tenga ni Ji-hong. Sa huli, sa training hall, ang mga bakas ng huling laban nila ay nariyan pa. Ang lupa ay basag at sirang-sira sa ilang mga lugar. 3 linggo pagkatapos, sa sumo arena, ang tiwala na boses ng ating bida ay umabot sa buong espasyo. Ngayong araw, maaaring katapusan na ng sesyon na ito. Nagkunwaring nagulat si Mang Jung at nilingon siya habang inilalabas ang kanyang espada mula sa pina. Sa sheath, seryoso, tinanggap mo ang pagkatalo kahapon, Chol, binago ng ating bida ang kanyang katawan sa isang battle stance. Hindi mo ba naramdaman yun, kuya? Sa kabilang dako, ngumiti si Mang Jung at ibinaba ang kanyang postura, naghahanda para sa isang atake. Sige, alamin natin. Nang walang ibang sinabi, sumugod siya gamit ang isang swing ng espada. Pinagmasdan ng ating bida ang bawat galaw ni Mang Jung, nakatuon ang mata. Itinaas niya ang espada sa tamang oras upang i-parry ang atake, at pagkatapos ay sinundan ito ng isang malakas na counter na nagpapabalik kay Mang Jung ng bahagya. Tumawa si Mang Jung, malinaw na nag-e-enjoy, at muling sumugod para sa isa pang atake. Maganda, yan ang stance na inaasahan kong makita. Muling in-block ng ating bida ang atake, at sa pagkakataong iyon, kumislap ang mga mata niyang ginto, nag-activate ang kanyang sixth sense at mystic vision. Sa pamamagitan ng walang humpay na pagsasanay, pinatalas niya ang mga superhuman na kakayahan upang basahin ang buong trajectory ng landas ng espada. Nakuha ko na ang inisyatiba, at mabilis na sumugod ang ating bida at binagsak ang espada pababa, determinado na itulak ang kanyang kalamangan. Kaya ko nang i-block lahat ng ito ngayon. Ang kanyang mga mata, na kulay mapotla at parang walang laman, ay naghatid ng isang malakas na arc ng pag-atake kay Mang Jung. Bagamat nahulog sa sorpresa, nakaya ni Mang Jung na i-block ang atake. Ang kanilang mga espada ay nagbanggaan ng isang lakas na nagdulot ng mga panginginig sa buong arena. Ang alikabok ay sumabog sa hangin at ang mga pebbles ay nagsabugan sa lahat ng direksyon. Matapos ang matinding pag-atake, mahigpit na hawak ni Mang Jung ang kanyang sandata, at tinulak siya pabalik, dumudulas sa lupa. Ngunit hindi rin nakaligtas ang ating bida na walang pinsala, na na-throw off balance din dahil sa impact. Nakita ito ni Mang Jung at tumawa ng malakas. Nakaya mo ng ma-master ang mga basics. 3 buwan ko inabot para makarating sa kalagayan mo. Talaga nga namang prodigy ka. Huminga ng malalim ang ating bida, pinapahid ang kanyang mga templo ng kaunting kalungkutan. 1 linggo para makuha ang mga forms, 2 para ma-internalize ang mga ito, at 33 araw para mag-apply ng mana at maperpekto. Nagtaka ang ating bida nang makita niyang in-extend ni Mang Jung ang kamay. Hindi mo ako kailanman binigla. Nang may maliwanag na ngiti, sinabi ni Mang Jung, opisyali kong kinikilala. Na na-master mo na ang mga fundamentals. Ang boses ni Mang Jung ay tumunog ng mainit sa mga tainga ng ating bida. Pero mukhang nakamit mo pa ang higit pa rito,
Dagdag pa niya na may kabaturan. Nagbigay ang ating bida ng mahiyain ngunit masayang ngiti. Siyempre, hindi ko kayang itago ang anumang bagay sa iyo, kuya. Inabot niya ang kamay ni Mungjung at mahigpit na niyakap ito. Oo, nagtatrabaho rin ako sa mga movement techniques ko. Gusto mo ba akong tulungan? Tanong ni Mungjung nang walang pag-aalinlangan. Magkahawak ang kanilang mga kamay na may pakiramdam ng pagkakapatiran, at ngumiti ang ating bida. Talagang ang magpapasalamat ako kung tutulungan mo ako. Sa kalagitnaan ng isang lifeless na kagubatan, isang makapal na fog ang umikot sa pagitan ng mga tuyong puno. Ang kanilang mga baluktot na itim na mga sanga ay tumutok sa kalangitan na parang mga buto ng mga daliri. Mabigat ang hangin, madilim at nakakatakot. Isang matalim na espada ang bumagsak pababa, pagkatapos ay hinayla ito sa lupa ng may puwersa, kasunod ang isang ugong ng inis. Mga inutil na iyon, puro yabang at walang kakayahan. May nagmura. Ipinagdiinan ni Sil ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng coat, ang ekspresyon ay puno ng pagkabagot at hindi interesadong hitsura. Ibinaba niya ang ulo at ang mukha niya ay dumilim na puno ng tahimik na galit. Lahat ng ito ay kasalanan niya, bulong niya, ang mga ngipin ay nagkiskisan habang patuloy siyang maglakad sa malambot at basa-basang lupa. Ang nanay ko ay galit pa rin. Dumaan siya sa mga katawan ng mga halimaw na nakakalat sa lupa, nagbubuntong hininga habang naglalakad. Bawat piraso, lahat ng ito ay dahil sa kanya. Biglang kumilos ang isa sa mga katawan ng halimaw. Pagkatapos, isang malupit na sigaw, at bigla itong bumangon. Ang bibig ay nagbukas upang ipakita ang matalim na pangil at nagmamadaling tumalon patungo sa kanya na parang isang hayop na gutom sa dugo. Ngunit si Sila, hindi apektado, ay patuloy na naglakad na may mga kamay pa ring nasa mga bulsa. Nakakainis, ngumog niya. Sa isang kisap mata, isang pulang hot streak ng liwanag ang dumaan sa tabi niya. Isang dagger na balot ng nagliliyab na mana ang tumagos diretso sa utak ng halimaw. Ang kanyang kamay ay sumabog sa isang maliit ngunit matinding nagliliyab na apoy habang itinaas niya ang kanyang braso. Ang mga mata niya ay kumislap sa matinding galit habang sumigaw siya, sabi ko, sawa na ako. Ang mga mata niya ay naging malabo at tila wala ng buhay.